Maligayang pagbati ng Kapaskuhan at masiglang araw sa ating mga kalalawigan ng Aurora. Narito at samahan ninyo kami sa pagsasaimpapawid ng ika-16 na episode ng PGA in Action All-Out Serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Ito ang programang puno ng sigla at galak na maghahatid ng mga balita, proyekto at serbisyong inihandog ng Provincial Government of Aurora para sa ating mga kababayan. Dito ninyo malalaman ang mga mahalagang kaganapan, anunsyo at mga impormasyong naipahatid ng ating pamahalaang panlalawigan para sa ating mga kalalawigan. Isang masiglang pagbati sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong lalawigan. Binabati rin natin ang ating mga lingkod bayan, mga empleyado sa pribadong sektor at ang mga masisipag na mamamayang kasalukuyang nanonood, sumusubaybay o nakikinig maparadyo man, online o sa ibang social media platforms. Ngayong araw, aming ihahatid sa inyo ang mga balita at ulat tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora bilang bahagi ng mga aktibidad para sa ikalawa at ikatatlong linggo ng Disyembre 2025. Tatalakayin natin ang iba't ibang serbisyo at inisyatiba ng pamahalaan sa larangan ng kalusugan, edukasyon, serbisyong panlipunan at marami pang iba. Lahat ng ito ay para sa kabutihan ng lahat ng ating mga kababayan. Ang mga proyekto at programang ito ay patunay ng patuloy na paglilingkod, dedikasyon at malasakit ng pamahalaang panlalawigan para sa bawat mamamayan. Isang buwan ng serbisyo, isang buwan ng malasakit. Yan ang handog ng PGA para sa lahat ng Auroran. Kaya manatiling nakatutok at samahan ninyo kami sa paghatid ng mga programa ng pamahalaang panlalawigan. Dito lang sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Para sa kabatiran ng lahat ng may ari-ariang di natitinag o real properties sa lalawigan ng Aurora, malugod naming ipinababatid na ang pamahalaang panlalawigan ng Aurora ay nagpasa ng ordinansa alinsunod sa Republic Act 12001 o mas kilala bilang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ito ay naglalayong maisaayos ang inyong morosong buwis. Sa ordinansang ito, ang multa mula July 2024 pababa ay ipapawalang bisa na at ang basic at SEF tax na lamang ang inyong babayaran. Ang ordinansang ito ay magtatapos hanggang ika-5 ng Hulyo 2026. Ito po ang inyong pagkakataon upang hindi maisama ang inyong ari-ariang di natitinag na may morosong buwis sa malawakang auction sale na isasagawa sa mga susunod na pagkakataon. Para sa iba pang katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng Pambayang Ingat Yaman na nakasasakop ng inyong ari-arian o sa tanggapan ng Panlalawigang Ingat Yaman upang kayo ay mapaglingkuran. Makiisa po tayo sa pag-unlad ng ating lalawigan. Ang panawagang ito ay mula sa Pamahalaang Panlalawigan ng Aurora sa pamamagitan ng tanggapan ng Panlalawigang Ingat Yaman. Nagbabalik ang programang PGA in Action All-Out Serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Ngayong araw, samahan ninyo kami at tunghayan ang mga kapanapanabig at makabuluhang balita tungkol sa mga programa at serbisyong naisakatuparan ng pamahalaang panlalawigan sa ikalawa at ikatlong linggo ng Disyembre. Mula sa tagumpay ng mga proyekto sa larangan ng serbisyong panlipunan at kalusugan. Ibabalita natin ang lahat ng ito sa PGA in Action, ang programa ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora na nagpapatunay ng tuloy-tuloy na all-out serbisyo para sa publiko. Narito ang mga balita, aktibidad para sa mga balitang pang-social services. Pamahalaang panlalawigan ng Aurora nagdaos ng International Day of Persons with Disabilities. Balitang ulat ni Erica Polinada. Nagdaos ang pamahalaang panlalawigan ng Aurora
sa ilalim ng liderato ni Governor Isidro P. Galban ng isang pagdiriwang para sa mga persons with disabilities sa pamamagitan ng Persons with Disabilities Affairs Office bilang pakikiisa sa International Day of Persons with Disabilities na may temang Fostering Disability Inclusive Societies for Advancing Social Progress noong ika-4 ng Disyembre 2025 sa Amco Beach Resort, Sabang, Baler, Aurora. Dinaluhan ng programa ng 150 na mga persons with disabilities mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Aurora. Formal na sinimulan ang programa sa pamamagitan ng isang pambungad na pananalita ni Disability Affairs Officer 4, Felipa R. Soriano, na nagpaabot ng kanyang pagbati sa lahat ng kalahok. Sinundan ito ng mga mensahe mula sa mga panauhing tagapagsalita na miyembro ng Provincial Council for the Welfare of Persons with Disability, kabilang sina Richard Baoy, Focal Person Pidao Province, Abigail I.B.P. Tolentino, Aurora Provincial Federation of Persons with Disability, at mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya gaya ng Department of Labor and Employment, Department of Education, Department of Public Workers and Highways, Provincial Tourism Office, Public Employment Service Office, at Provincial Culture and Arts Division. Binigyang kulay din ng iba't ibang aktibidad ang naturang programa katulad ng gift giving, singing and dancing Christmas presentation ng bawat munisipalidad, Christmas party at masasayang mga parlor games. Ang pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities ay isang makabuluhang paggunita upang patuloy na isulong ang isang pamayanang may malasakit at pagkakapantay-pantay. Isang komunidad kung saan ang bawat tao, may kapansanan man o wala, ay may lugar, may boses at pagkakataong makibahagi sa pag-unlad ng lalawigan ng Aurora. Ako si Erica Polinada para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Erica Polinada. Provincial Social Welfare Development Office, pinangunahan ang malawakang pamamahagi ng social pension sa indigent sector. Balitang ulat muli ni Erica Polinada. Sa pamumuno ni Governor Isidro Pimentel Galban, matagumpay na ipinamahagi ng Provincial Government of Aurora sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office ang social pension para sa indigent priority sector sa lalawigan. Umabot sa kabuuang 3,000 mahigit na benepisyaryo mula sa mga bayan ng Baler, Maria Aurora, Tipaculaw at San Luis ang nakatanggap ng tulong pinansyal bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta ng pamahalaang palalawigan sa mga sektor na higit na nangangailangan. Kabilang sa mga naturang benepisyaryo ang 2,000 mahigit na senior citizens, 300 mahigit sa persons with disability at 400 sa solo parents na pawang nabigyan ng karampatang tulong upang makatulong sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Kabilang sa mga naturang benepisyaryo ang 2,000 mahigit na senior citizens, 300 mahigit sa persons with disability at 400 sa solo parents na pawang nabigyan ng karampatang tulong upang makatulong sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Ayon sa PSWDO, ang programang ito ay layuning maghatid ng direktang suporta sa mga mahihinang sektor at tiyakin na walang Auroreño ang maiiwang hindi nabibigyan ng proteksyon at tulong mula sa pamahalaan. Patuloy na ipinapaabot ng PGA ang pangako nitong palawakin ang mga social welfare programs upang masiguro ang mas maayos, mas ligtas at mas may dignidad na pamumuhay para sa bawat pamilya at individual sa lalawigan. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang tulad nito, nananatiling matatag ang pangako ng pamunuan na isulong ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ang mga kabilang sa priority sectors. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office, nananatili silang nakatuon sa pagbibigay ng maagap at maaasahang social welfare services katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na ang bawat pamilyang Auroreño ay nakatatanggap ng suporta at serbisyong nararapat para sa kanila. Ako si Erica Polinada para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Erica Polinada. Mga pinunong panrelihiyon nakipagpulong kay Governor Isidro Galban. Pinalakas ang Moral Recovery Program at Interfaith Council ng Aurora. Ulat sa atin na ihatid ni Sinag Espinosa. Pinangunahan ni Governor Isidro Galban ng isang mahalagang pulong kasama ang mga pinunong pangrelihiyon
mula sa iba't ibang denominasyon upang pagtibayin ng mga hakbang para sa pagpapatupad ng Moral Recovery Program ng lalawigan noong 9 ng Disyembre taong kasalukuyan sa Capitol Building Annex. Dumalo rin si Provincial Administrator Sherwin Taay kasama ang mga kinatawan ng pamahalaang panlalawigan. Ang naturang hakbangin na isinakatuparan sa tulong ng Provincial Planning and Development Office bilang Secretariat ng Interfaith Council sa pangunguna ni Assistant PPDC Jovenal Namoro bilang kahaligi ni Dr. Armida C. Palispis, PPDC. Sa talakayan na pinangunahan ni Pastor Ricardo Sagun, tinalakay ang mga issue at rekomendasyon upang mas mapalakas ang moral at espiritual na ugnayan sa pagitan ng mga kawani ng pamahalang panlalawigan at ng sektor ng pananampalataya. Isa sa pangunahing napagkasunduan ang regular na pagsasagawa ng Interfaith Harmony Circles sa lahat ng munisipalidad bilang bahagi ng pagpapalakas ng Moral Recovery Program. Napagkasunduan din na magpupulong ang Interfaith Council kada 2 buwan upang masiguro ang tuloy-tuloy na implementasyon ng mga napagkasunduan bilang suporta ng sektor ng pananampalataya sa pamahalang panlalawigan. Itinakda ang mga sumusunod na aktibidad. Pagdaraos ng misa tuwing unang Biyernes para sa mga kawani. Pagsasagawa ng 5 minutong Moral Recovery Program tuwing matapos ang flag raising ceremony. Naiikot ang pamumuno sa iba't ibang simbahan. Pag-assign ng church leaders sa bawat opisina ng PGA upang magsagawa ng Bible sharing sessions. Paglikha ng group chat upang mapabilis ang palitan ng impormasyon at koordinasyon. Isa pang malaking hakbang ang napagkasundoang pagbuo ng Interfaith Council ng Aurora sa pamamagitan ng ilalabas na executive order ni Governor Galban. Magiging opisyal itong mekanismo upang higit pang pagtibayin ang pagbubuklod ng pamahalaan at ng mga pinunong pangrelihiyon. Sa pamumuno ni Governor Isidro Galban, inaasahang mas magiging organisado, bukas at matatag ang mga inisyatibang naglalayong palakasin ang moralidad at espiritualidad sa pamahalang panlalawigan ng Aurora. Ako si Sinag Espinosa para sa PGA in Action, all-out serbisyon ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Sinag Espinosa. 4th Quarter Joint Meeting ng PCPC, PCAT Bausi at GFPS tinalakay ang mga 2025 accomplishment. Ulat sa atin muli ni Sinag Espinosa. Nagtaos ng 4th Quarter Joint Meeting ang Provincial Council for the Protection of Children, Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children, at Gender and Development Focal Point System nitong 5 ng Desyembre taong kasalukuyan sa Capitol Building Annex, Baler, Aurora. Pinangunahan nito ni Atty. Lionel S. Aragon, kinatawan ni Governor Isidro P. Galban kasama si PSWD Officer Abigail F. Paulino. Tinalakay sa pulong ang accomplishments at program updates ng bawat konseho para sa 2025. Nilahad ni Ginang Paulino ang resulta ng provincial evaluation para sa taong 2022 to 2024 kung saan nakakuha ang LGU ng 2.7 rating sa Girl Responsive LGU Assessment Tool na tumutugma sa kategoryang Gender Sensitive. Nakapagtala naman ito ng 78 na puntos sa GFPS Functionality Assessment Tool katumbas ng functional level. Samantala, binigyang pansin sa 3rd Quarter 2025 Situational Report on Children ang mga pangunahing issue at alalahanin sa survival, development, and protection of children tulad ng pagkabansot, mababang literacy rate at rape cases. Ibinahagi naman para sa PCAT VAUSI ang mga kaso ng Women in Special Difficulty Circumstances at VAUSI para sa 2nd and 3rd quarter ng 2025 na pinamahalaan ng PSWDO at mga MSWDO. Mayroong 2 kaso ang nasa tala ng PSWDO habang 3 naman sa San Luis, 7 sa Dilasag, 10 sa Maria Aurora at 16 sa Baler. Iniulat din ang 69.37% ng mga Gender and Development Program para sa taong 2025 ay natapos na hanggang ika-30 ng Setyembre taong kasalukuyan at inaasahang mararating ang target na 80% budget utilization bago matapos ang taon, habang 74.71% accomplishment ng PCPC ay nakikitang aabot sa higit 90% by the end of the year.
umabot naman sa 14,070,452.77 pesos ang budget utilization ng PCAT-VAUSI kumpara sa target nito na 9,845,000. Naging tampok din sa pulong ang pagtitibay sa Local State of Children Report para sa calendar year 2025 at sa mga panukalang pagbabago sa nirebisang Children's Code ng lalawigan. Inaprubahan din ang 3 memorandum circular na nagpapalakas ng paggamit ng gender-fair language, sex disaggregated data, at God core messages sa lahat ng opisyal na komunikasyon ng IEC campaign ng PGA bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng gender equality, women's empowerment at inclusive development. Sa pagtatapos ng pulong, binigyan diin ni PSWD Officer Paulino ang pangangailangan ng mas matibay na kolaborasyon upang maisukatuparan ang mga action point at intervention strategy para sa mga natukoy na gap, issue at concern. Aniya, mahalaga ito upang higit pang mas mapalakas ang kakayahan ng bawat konseho na isulong ang gender equality at matiyak ang isang ligtas at protektadong kapaligiran para sa mga kabataan at kababaihan sa mga komunidad. Ko si Sinag Espinosa para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Sinag Espinosa. Aurora tumanggap ng parangal sa High Value Crops Achievers Awarding Ceremony. Ulat muli ni Sinag Espinosa. Muling pinarangalan ang mga natatanging agricultural extension workers ng lalawigan ng Aurora matapos magwagi sa ginanap na High Value Crops Achievers Award noong 9 ng Disyembre taong kasalukuyan sa Subic Bay Travelers Hotel, Subic Bay, Freeport Zone, Zambales. Ang pagkilalang ito ay bahagi ng taunang gawad ng Department of Agriculture, RFO3, bilang pasasalamat sa mga AEW na katuwang ng ahensya sa pagpapatupad ng mga proyekto at programang sumusuporta sa sektor ng agrikultura. Sa unang pagkakataon, nanguna ang isang AEW mula sa Aurora sa naturang Patimpalak, kasama ang 2 pang kabalikat mula sa probinsya. Kabilang sa mga nagkamit ng karangalan ang mga sumusunod. Top 1 si Rose May A. Navarra, MAO San Luis. Top 2 si Robin M. Parcasio, MAO San Luis. At top 8 naman si Josel De La Torre sa Gampod, OPA Aurora. Bukod sa mga individual na parangal, itinanghal din ng Aurora bilang rank 3 top performing province para sa mga programa ng DA RFO3 at top 1 performing province sa High Value Crops Development Program sa ikalimang sunod na taon, isang malaking tagumpay para sa lalawigan. Ayon sa pamahalang panlalawigan, ang mga pagkilalang ito ay patunay na masigasig na pagtatrabaho ng AEW at ng matatag na suporta ni Governor Isidro Sid Galban na patuloy na nagbibigay ng direktiba at tulong upang palakasin pa ang sektor ng agrikultura sa Aurora. Kaugnay nito, nagpaabot ng pasasalamat si Arnold B. Novicio, Provincial Agriculturist at Department Head Office of the Provincial Agriculturist sa patuloy na pagsuporta ng pamahalang panlalawigan. Pinahayag niya ang mga natamong parangal ay resulta ng matibay na pagtutulungan ng AEW's Municipal Agriculturist Office at ng OPAG. Gayon din ang malinaw na direksyong ibinibigay ng pamunuan ng lalawigan. Binibigyang diin niya na ang suporta ni Governor Galban ay mahalagang sandigan sa kanilang kakayahang maghatid ng mas epektibong serbisyo sa mga magsasaka. Sa tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaan sa ilalim ng pamuno ni Governor Galban at sa pamamalakad ng OPAG sa pangunguna ni Novicio, inaasahang lalo pang uunlad at magiging matatag ang kabuhayan ng mga magsasaka sa buong lalawigan. Ako si Sinag Espinosa para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Sinag Espinosa. Provincial Government of Aurora, nakiisa sa 18-day campaign to end violence against women. Sa detalye ng balita ni Erica Polinada. Nakiisa ang pamahalaang palalawigan ng Aurora sa taunang 18-day campaign to end violence against women
sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office na layuning palakasin ng advokasya laban sa lahat ng anyo ng karahasan sa kababaihan. Ang kampanya na ipinagdiriwang mula Nobyembre 25 hanggang Disyembre 12, 2025 ay bahagi ng pambansang inisyatiba na itinaguyod ng Philippine Commission of Women. Bilang pagpapakita ng pakikiisa, ang iba't ibang opisina ng Provincial Government of Aurora ay sabay-sabay na nagsagawa ng hand sign stop bilang simbolo ng pagtutol sa karahasan at nagsuot ng kulay orange, ang opisyal na kulay ng kampanya na sumisimbolo sa pag-asa at pagnanais para sa isang komunidad na ligtas sa pang-aabuso. Ang simpleng aktong ito ay nagbigay ng malakas na mensahe na ang bawat kawani ng pamahalaan ay may papel sa pagtigil ng vow at sa pagtataguyod ng respeto at pagkakapantay-pantay. Kabilang din sa mga aktibidad ng lalawigan, ang iba't ibang information drive at seminars na naglalayong dagdagan ng kaalaman ng publiko tungkol sa karapatan ng kababaihan at sa mga mekanismong maaaring lapitan sakaling may kaso ng pang-aabuso. Pinagtibay ng provincial government na mananatili itong committed sa pagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng legal, psychological at social welfare assistance para sa mga biktima ng VAW. Hinihikayat din ng Kapitolyo ang mga lokal na pamahalaan, eskwelahan, uniform personnel at civil society organizations na makiisa sa kampanya at magsagawa ng kani-kanilang inisyatiba upang mapigilan ang anumang uri ng karahasan sa kababaihan at kabataan. Sa aktibong pakikilahok ng Aurora sa 18-day campaign to end violence against women, muling pinatunayan ng lalawigan sa pangunguna ni Governor Isidro P. Galban ang matatag nitong paninindigan para sa kaligtasan, karapatan at dignidad ng bawat babae, isang mahalagang hakbang patungo sa isang lipunang tunay na walang karahasan. Ako si Erica Polinada para sa PGA in Action All-Out Serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Erica Polinada. Pamahalang panlalawigan ng Aurora, pinatatag ang suporta sa mga OFW sa pagdiriwang ng OFW Family Day 2025. Ulat ni Sinag Espinosa. Muling pinagtibay ng pamahalang panlalawigan ng Aurora ang matibay nitong suporta sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa matagumpay na pagdaraos ng Aurora OFW Family Day 2025 noong ika-11 ng Disyembre taong kasalukuyan sa Capitol Compound, Suklayin, Baler, Aurora. Sa pangunguna ng Aurora OFW Family Circle at ng PESO, ang selebrasyon ay naging pagkakataon para ipakita ng pamahalang panlalawigan ang pagpapahalaga sa malaking ambag ng OFW sa ekonomiya at pag-unlad ng lalawigan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Vice Governor Patrick Alexis Cangara na patuloy na susuportahan ng Kapitolyo ang mga programang nagbibigay proteksyon, tulong at oportunidad para sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayon sa kanya, mahalagang maramdaman ng bawat pamilyang OFW na hindi sila nag-iisa at may mahalagang handang umalalay sa kanila. Sinundan ito ng pahayag ni Governor Isidro P. Galban na pinagtibay ang commitment ng lalawigan para sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng OFWs, kabilang ang employment assistance, reintegration programs at psychosocial support. Iginiit niyang pangunahing layunin ng pamahalang panlalawigan na mapanatiling matatag at ligtas ang pamilyang Auroranian saan man naroroon ang kanilang mahal sa buhay. Nagbigay din ng mensahe si Board Member Sherwin Amatorio, SP Member, kung saan binibigyang diin niya ang mahalagang papel ng sangguniang panlalawigan sa pagsusulong ng mga ordinansa at resolusyong makatutulong sa kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya. Ayon sa kanya, patuloy na makakaasa ang sektor ng OFW sa suporta at legislative backing ng sangguniang panlalawigan. Nagbahagi rin si Ms. Redina Siman Lapaz, OIC Regional Director ng OWA RWO3 ng mga serbisyong handog ng kanilang ahensya bilang katuwang ng lalawigan sa pagbibigay proteksyon sa sektor ng OFW. Sa pangunguna ni PESO Manager Virgilia P. Gomez at Aurora OFC President Eileen Tayaben, isinagawa ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng OFC, tanda ng pagpapatuloy ng kanilang mandato sa paglilingkod at pagkakaisa ng mga pamilyang OFW sa lalawigan. Tampok din sa selebrasyon ang OFC presentation, pagbibigay ng greetings at ang masayang raffle draw na nagbibigay sigla at karagdagang saya sa pagtitipon.
Sa temang OFW Family Celebration, Honoring Contribution, Unity and Promoting Development, muling pinatunayan ng Aurora na mahalaga sa pamahalaan ang mga OFW at ang kanilang pamilya na patuloy na itinuturing na haligi ng ekonomiya at inspirasyon ng bawat Auroranian. Ako si Sinag Espinosa para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Sinag Espinosa. Aurora, muling kinilala sa Gawad Kalasag, nagpakita ng taon ng kahusayan sa DRRM. Hatid sa atin ni Erica Polinada. Muling pinatunayan ng lalawigan ng Aurora ang matatag nitong pamumuno sa Disaster Risk Reduction and Management matapos makapag-uwi ng panibagong parangal sa prestihiyosong Gawad Kalasag 2025. Iginawad ang pagkilala noong 5 ng Disyembre 2025 sa Laos Event Center, San Fernando City, Pampanga sa ginanap na RDRRMC3 Regional DRRM Recognition Ceremony 2025 na dinaluhan ng mga lokal na opisyal, katuwang na ahensya at kinatawan mula sa rehiyon. Personal na tinanggap ni Governor Isidro P. Galban ang parangal bilang kinatawan ng lalawigan ng Aurora kasama si Aurora PDRRMO Head Engineer Amado Elson A. Agarge para sa kanilang pamumuno at kontribusyon sa pagpapalakas ng DRRM system sa lalawigan. Sa kasalukuyang taon, nakamit ng Aurora ang 100% LGU achievement kung saan lahat ng lokal na pamahalaan sa lalawigan ay kinilala batay sa kanilang DRRM performance. Ang Gold Awardees ay binubuo ng Aurora Province gaya ng Dipakulaw, Kasiguran, Dingalan, Dilasag at San Luis. Samantala, ang Silver Awardees ay Ambaler, Maria Aurora at Dinalungan. Batay sa citation, kinilala ang Aurora dahil sa matatag nitong serbisyo, commitment at mga natatanging tagumpay sa harap ng mga habong dulot ng sakuna. Ang pagkilala ay ibinigay matapos makapagtala ang lalawigan ng rating na 2.64 sa calendar year 2025 Regional Assessment for Local Disaster Risk Reduction and Management Councils and Offices at matagumpay na makasunod sa mga itinakdang pamantayan. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Engineer Agarge sa Office of Civil Defense Region 3 sa pamumuno ni RD Amador V. Corpus, kay Governor Galban at sa buong PDRRMC at PDRRMO team. Aniya, ang tagumpay ay bunga ng disiplina, dedikasyon at sama-samang pagsisikap ng DRRM community ng lalawigan. Dagdag pa niya, ang Gawad Kalasag ay hindi lamang tropeyo kundi patunay ng patuloy na pagpapabuti sa kahandaan, pag-iwas at pagtugon sa mga sakuna. Samantala, sa naturang seremonya, 117 LGUs ang pumasa sa assessment at 15 ang tumanggap ng special awards. Binigyan din naman ni Regional Director Amador V. Corpus na ang katatagan ay shared responsibility na higit pang pinatitibay sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ako si Erica Polinada para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Erica Polinada. PGA at PEO kinilala sa Subay Bayani Awarding Ceremony. Ulat sa atin ni Sinag. Muling pinarangalan ang mga natatanging agricultural extension workers ng lalawigan ng Aurora matapos magwagi sa ginanap na High Value Crops Achievers Award noong 9 ng Disyembre taong kasalukuyan sa Subic Bay Travelers Hotel, Subic Bay, Freeport Zone, Zambales. Ang pagkilalang ito ay bahagi ng taunang gawad ng Department of Agriculture, RFO3, bilang pasasalamat sa mga AEW na katuwang ng ahensya sa pagpapatupad ng mga proyekto at programang sumusuporta sa sektor ng agrikultura. Sa unang pagkakataon, nanguna ang isang AEW mula sa Aurora sa naturang Patimpalak, kasama ang 2 pang kabalikat mula sa probinsya. Kabilang sa mga nagkamit ng karangalan ang mga sumusunod. Top 1 si Rose May A. Navarra, MAO San Luis. Top 2 si Robin M. Parcasio, MAO San Luis. At top 8 naman si Josel De La Torre sa Gampod, OPA Aurora. Bukod sa mga individual na parangal, itinanghal din ng Aurora bilang rank 3 top performing province para sa mga programa ng DA RFO3 at top 1 performing province sa High Value Crops Development Program sa ikalimang sunod na taon. Isang malaking tagumpay para sa lalawigan.
Ayon sa pamahalang panlalawigan, ang mga pagkilalang ito ay patunay na masigasig na pagtatrabaho ng AEW at ng matatag na suporta ni Governor Isidro Sid Galban na patuloy na nagbibigay ng direktiba at tulong upang palakasin pa ang sektor ng agrikultura sa Aurora. Kaugnay nito, nagpaabot ng pasasalamat si Arnold B. Novicio, Provincial Agriculturist at Department Head Office of the Provincial Agriculturist sa patuloy na pagsuporta ng pamahalang panlalawigan. Pinahayag niya ang mga natamong parangal ay resulta ng matibay na pagtutulungan ng AEW's Municipal Agriculturist Office at ng OPAG. Gayon din ang malinaw na direksyong ibinibigay ng pamunuan ng lalawigan. Binibigyang diin niya na ang suporta ni Governor Galban ay mahalagang sandigan sa kanilang kakayahang maghatid ng mas epektibong serbisyo sa mga magsasaka. Sa tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Galban at sa pamamalakad ng OPAG sa pangunguna ni Novicio, inaasahang lalo pang uunlad at magiging matatag ang kabuhayan ng mga magsasaka sa buong lalawigan. Ako si Sinag Espinosa para sa PGA in Action. All-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Sinag Espinosa. Governor Galban, tinutukan ang mga pasilidad sa mga pagamutan sa lalawigan. Nagbabalik, Sinag Espinosa. Personal na tinungo ni Governor Galban ang Dingalan District Hospital matapos mag-viral ang mga hinaing ng netizens hinggil sa serbisyo ng pagamutan kamakailan. Dito ay agad na nagsagawa ng pagpupulong ang ama ng lalawigan sa conference hall ng Dingalan Municipal Hall kasama sina Provincial Administrator Sherwin Taay, Provincial General Services Office Head Rick Bautista, Provincial Engineer Ariel Costa, Provincial Health Officer at Department Head Dr. Mirna Nisser at Dr. Chris Madonna Rimando, PHO, sa mga kawani ng naturang pagamutan kasama si Mayor Aurora Taay. Isinagawa ni PA Taay ang inspeksyon sa naturang hospital upang malaman ang mga hakbangin na kakailanganin sa pagpapabuti at pagsasaayos ng pasilidad at serbisyo ng pagamutan. Nilinaw ni Governor Galban na higit sa lahat dapat maging prioridad ng lahat ng kawani ng mga pagamutan ang kapakanan ng bawat pasyenteng nagtutungo sa pasilidad bilang parte ng mandato ng hospital na magbigay ng nararapat na serbisyo higit pa sa pagiging empleyado bagkus ay bilang tao na may simpatya sa masa. Mariin din niyang inihayag. That is my priority. We will give you everything. If I need to cut funds from other programs non-related to health, I will. I will give it all to the health services, provided that the people working in healthcare are capable to manage. Otherwise, if everything is provided and the problem still arises, I'm sorry, but I have to use my power to overhaul everyone. And if it is necessary to take out everyone and replace new ones, we will do it for the sake of the health services. Dagdag naman ni PA Taay na ang puso ng serbisyo ng administrasyon ni Governor ay ang health services, kaya naman agaran ng tugon na nais nito pagdating sa issue ng kalusugan. Kaugnay nito, nauna nang binisita ni Governor Galban ang Aurora Memorial Hospital upang isaayos ang mga staffing pattern at budget ng pagamutan, matugunan ng kakulangan sa supply ng gamot at alamin ang kalagayan ng mga bagong pasilidad, medical equipment tulad ng CT scan at iba pa. Nakatakda ring bisitahin ng punong lalawigan ang Kasiguran District Hospital na lubhang napinsala ng Bagyong Uwan. Gayon din ang Maria Aurora Community Hospital. Ang mga hakbangin na nabanggit ay patunay lamang ng serbisyong pagtugon ng gobernador sa pagsasaayos ng healthcare sa lalawigan. Ako si Sinag Espinosa para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Sinag Espinosa. Samantala, narito ang mga balitang pangkalusugan. Mas pinalakas na kampanya sa kalusugan inilunsad ng Provincial Health Office sa Barangay Sugit at Jalatnan, hatid sa atin muli ni Sinag Espinosa.
nagsagawa ang Provincial Health Office ng komprehensibong health activity para sa mga daycare at kindergarten pupils sa Barangay Sugit at Barangay Jalatnan, Maria Aurora noong 3 ng Disyembre taong kasalukuyan. Layunin ng programang ito na maagang maituro sa mga bata at kanilang mga magulang ang kahalagahan ng wastong kalusugan at kalinisan upang maiwasan ang mga karaniwang sakit sa komunidad. Kabilang sa mga isinasagawang aktibidad ang malawakang lecture hinggil sa deworming at dengue awareness na nagbibigay linaw kung paano na ipapasa ang mga sakit na ito at kung paano ito maiiwasan. Namahagi rin ang PHO ng hygiene kits upang mahikayat ang regular na pagsasagawa ng personal na kalinisan sa tahanan at paaralan. Bukod dito, nagsagawa ng actual demonstration ng tamang paghuhugas ng kamay ang mga health workers na nagpakita ng wastong paraan upang maprotektahan ng sarili laban sa mga mikrobyo at impeksyon. Ayon sa PHO, malaking bahagi ng programa ang aktibong partisipasyon ng mga magulang, guro at barangay officials na kanilang pinasalamatan dahil sa walang sawang suporta at pakikiisa. Sa kabuuan, ang aktibidad ay matagumpay na naisakatuparan at nagbigay ng mahalagang kaalaman na makakatulong sa patuloy na pagtataguyod ng mas ligtas, mas malinis at mas malusog na kapaligiran para sa mga batang Auroreño. Ako si Sinag Espinosa para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Sinag Espinosa, PASO at DOH CLCHD naglunsad ng Kada Network School Caravan sa Dipakulaw. Ulat sa atin ni Erica Polinada. Matagumpay na isinagawa ng Provincial Health Office at Department of Health Central Luzon Center for Health Development, katuwang ang Rural Health Unit ng Dipakulaw, ang Key Assistance for Developing Adolescents o KADA, Network School Caravan sa Father John Carash Memorial High School sa North Poblacion, Dipakulaw, Aurora noong ika-4 ng Disyembre 2025. Layunin ng caravan na mailapit sa mga kabataan ang mahalagang serbisyong pangkalusugan at maitaas ang kanilang kaalaman sa mga isyong may malaking epekto sa kanilang physical at mental na kalusugan. Kabilang sa mga aktibidad ang pagbibigay ng overview at pagpapakilala sa KADA Network, kampanya hinggil sa teenage pregnancy, HIV at mental health, pati na rin ng medical consultations, HIV screening at counseling para sa mga adolescents. Ang mga kwalipikadong kabataan ay agad na nirefer sa KADA centers at adolescent-friendly health facility upang matiyak ang patuloy na angkop na suporta. Ayon sa Provincial Health Office, ang inisyatibang ito ay naglalayong bigyan ng sapat na kaalaman, madaling ma-access na serbisyo, at mga suportang interbensyon ang mga kabataan upang mapalakas ang kanilang kabuuang kalusugan at kapakanan. Nagpaabot din sila ng taos-pusong pasasalamat sa Father John Carash Memorial High School para sa mainit na pagtanggap, suporta at pakikipagtulungan na nagpatupad ng isang makabuluhan at epektibong aktibidad para sa mga estudyante. Malaki rin ang pasasalamat ng PHO sa RHU Dipakulaw sa kanilang dedikadong suporta at matibay na commitment sa pagpapalakas ng adolescent health services sa lalawigan. Ako si Erica Polinada para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Erica Polinada. Aurora Memorial Hospital nagsagawa ng HIV Awareness Lecture at on-site testing para sa World AIDS Day. Ulat muli ni Erica Polinada. Bilang paggunita sa World AIDS Day, nagsagawa ang Aurora Memorial Hospital Outpatient Department ng mga HIV awareness lectures at on-site HIV testing para sa kanilang mga pasyente, kabilang ang mga outpatient at OB o obstetric patient. Layunin ng aktibidad na itaas ang mga kamalayan tungkol sa HIV, magbigay ng edukasyon sa mga pasyente hinggil sa mga paraan ng pagkalat ng virus at hikayatin ng maagang pagtest at paggamot. Tinalakay sa mga health lectures ang mga paksa tulad ng pag-unawa sa HIV at AIDS, mga paraan ng pagkalat, mga misconceptions at mga estratehiya sa pag-iwas tulad ng safe practices, kondom at PrEP. Matapos ang lecture, nagkaroon ng pagkakataon ng mga pasyente na sumailalim sa confidential HIV testing kung saan binigyan sila ng pre-test counseling at rapid testing na isinagawa ng mga medical technologies. Inaalok din ang post-test counseling at referral kung kinakailangan.
Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na layunin ng Aurora Memorial Hospital na magbigay ng inklusibong serbisyo at edukasyon upang mapabuti ang kalusugan at mabawasan ang stigma tungkol sa HIV sa kanilang komunidad. Ako si Erica Polinada para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Dialysis patients sa Aurora nakakuha ng tulong pinansyal mula sa AIX program ng lokal na pamahalaan, hatid sa atin ni Sinag Espinosa. Sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO na personal na dinaluhan ni Governor Isidro Sid P. Galban, matagumpay na naipamahagi ang tulong pinansyal para sa mga dialysis patients sa pamamagitan ng programa ng Assistance to Individuals in Crisis Situations noong 10 ng Disyembre taong kasalukuyan. 77 kwalipikadong benepisyaryo ang nakatala at sa bilang na ito, 44 ang aktwal na dumalo at tumanggap ng ayuda para sa kanilang dialysis treatment. Bawat benepisyaryong dumalo ay tumanggap ng halagang 6,000. Saklaw nito ang gastusin nila para sa 2 buwan ng dialysis para sa buwan ng Nobyembre at Disyembre. Layon ng pamahalang panlalawigan na maagapan ang pasaning pinansyal ng mga pasyenteng nangangailangan ng dialysis, tiyakin ang kanilang akses sa kinakailangang gamutan at ipakita ang malasakit at responsibilidad na lokal na pamahalaan sa pangangalaga sa kalusugan ng bawat Auroreño. Ako si Sinag Espinosa para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Sinag Espinosa. Pamahalaang panlalawigan ng Aurora, nagkaloob ng tulong na assistive device sa mga mamamayan ng Aurora. Sa detalye ng balita ni Erica Polinada. Patuloy na ipinapakita ng pamahalaang palalawigan ng Aurora sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador Isidro P. Galban ang kanilang malasakit at pagsuporta sa mga mamamayan lalo na sa mga sektor na higit na nangangailangan. Noong 11 ng Disyembre 2025, isang wheelchair ang ipinagkaloob kay Ginang Vicky M. Lumbera mula sa Barangay El Pimentel, San Luis, Aurora. Ang tulong ay naipamahagi sa pamamagitan ng Executive Assistant to Andrew Bautista, katuwang ang tanggapan ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO. Samantala, noong 12 ng Disyembre 2025, isang quad cane naman ang ipinagkaloob kay Ginoong Hilario M. Marco mula sa Barangay Pingit, Baler, Aurora. Ang tulong ay personal na ipinagkaloob na Executive Assistant Manny Galban bilang kinatawan ni Gobernador Isidro P. Galban. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na inisyatibo ng pamahalaang palalawigan na magsulong ng inklusibong serbisyo at magbigay ng kaukulang suporta sa mga mamamayan ng Aurora. Ipinapakita nito ang malasakit ng pamahalaan sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga Auroreño, lalo na ang mga may kapansanan at ang kanilang layunin na maghatid ng mga makatarungan at masusing serbisyo para sa lahat. Ako si Erica Polinada para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Erica Polinada. At yan ang mga balita at aktibidad ng ating pamahalaang panlalawigan. Kaya mga kababayan, huwag kayong bibitaw dahil sa aming pagbalik, ihahatid namin ang maiinit na balita at makabuluhang impormasyon para sa inyo. Abangan dito lamang sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Ang bullying ay hindi biro. Ito ay nakakasakit hindi lang ng katawan, kundi pati ng damdamin ng bawat bata. Ngunit may magagawa tayo. Piliin nating maging mabuting kaibigan, tumulong, hindi manakit. Tandaan, ang bawat bata ay may karapatang maging ligtas, masaya at protektado. Stop bullying. Protektahan ang kabataan, protektahan ang kinabukasan. PCPC, ligtas na kabataan, matatag na kinabukasan. Ang paalalang ito ay mula sa Aurora Provincial Council for the Protection of Children at ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora. Defeat. Mga bata, alam nyo ba, kapag sobrang social media at online games, nagpupuyat kayo, bumababa ang energy at nababawasan ang oras sa tunay na saya.
Subukan nating bawasan ang screen time at dagdagan ang fun time. Maglaro sa labas, makipagkwentuhan kay nanay at tatay, at makisama sa mga kaibigan. Offline muna para sa tunay na saya. Ang paalalang ito ay mula sa Aurora Provincial Council for the Protection of Children at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Aurora. Nagbabalik ang programang PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Sa pagkakataong ito ay sama-sama nating tunghayan ang mga makabuluhang gawain at desisyon ng pamahalaang panlalawigan nitong nakaraan sa loob ng Sangguniang Panlalawigan. Sa detalye ng mga balita, aktibidad sa loob ng Sangguniang Panlalawigan, health-related, MOA at 3 iba pa, pinayagan ng Sangguniang Panlalawigan, panukalang ordinansa sa L&D programs implementation ng PGA pumasa sa ikalawang pagbasa. Inaprubahan ng 16th Sangguniang Panlalawigan sa ika-23 regular session nito ang 6 na resolusyon na nagbibigay otoridad kay Governor Isidro P. Galban na lumagda sa iba't ibang Memorandum of Agreement upang mapalakas ang serbisyo publiko sa lalawigan. Pinangunahan ang session noong December 9, 2025 ni Board Member Jake Galban bilang pansamantalang presiding officer. Kabilang sa mga inaprobohan ang MOA, ang mga kasunduan para sa serbisyong pangkalusugan tulad ng eye consultation, maayos na operasyon ng blood bank at regular health monitoring ng kapulisan. Pinahintulutan din ang 5 bilyong pisong grant mula sa Department of Agriculture para sa Provincial Sagip Saka Program at ang ratifikasyon ng MOA sa DSWD para sa Supplemental Feeding Program ng mga bata. Kasama ring inaprubahan ang resolusyong nagsusulong na maisama ang Provincial Local Economic Development and Investment Promotions Office bilang miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Bukod dito, umusad sa ikalawang pagbasa ang panukalang ordinansa sa naglalayong isabatas ang Learning and Development Programs para sa lahat ng kawani ng pamahalaang panlalawigan upang matiyak ang pantay na pagsasanay at mas epektibong serbisyo. Sa privilege speech, tinalakay din ang patuloy na problema sa supply ng malinis na tubig sa ilang bahagi ng Baler at hinikayat ang mga kaukulang komite na pag-aralan ang karagdagang hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang matugunan ang issue. At yan po ang naging kabuuan ng mga kaganapan mula sa pamahalaang panlalawigan. Ngayon naman, dumako tayo sa ulat ng mga programa, kaganapan at mga anunsyo para sa mamamayan ng Aurora. Ibabahagi sa atin ni Sinag Espinosa. Pabatid publiko. Atensyon sa mga nagbubuwis ng real property tax. Maaari na ninyong bayaran ang inyong real property tax para sa kalendaryo ng taong 2026. One-time payment discounts. 20% diskwento para sa mga nagbabayad ng maaga hanggang ika-31 ng Disyembre 2025. 10% diskwento para sa mga prompt na nagbabayad mula ika-1 ng Enero hanggang ika-31 ng Marso 2026. Installment options o walang penalidad. First installment, ika-1 ng Enero hanggang ika-31 ng Marso 2026. Second installment, ika-1 ng Abril hanggang ika-30 ng Hunyo 2026. Third installment, ika-1 ng Hulyo hanggang ika-30 ng Setyembre 2026. Fourth installment, ika-1 ng Oktubre hanggang ika-31 ng Disyembre 2026. Maaari ninyong bayaran ang inyong real property taxes sa Provincial Treasurer's Office o Municipal Treasurer's Office kung saan matatagpuan ang inyong ari-arian. Magbayad ng tamang buwis ng tapat at tumulong sa pagpapatayo ng mas maganda at maunlad na komunidad.
Pabatid publiko. Ika-18 araw na kampanya laban sa karahasan sa kababaihan o VAW. VAWC Hotline sa Rehiyon 3. Kung ikaw o may kilala kang nakakaranas ng karahasan, narito ang tulong na maaari mong makuha. Mga VAW Hotline sa Central Luzon. Aurora 0909-387-9959. Bataan 0998-598-5349. Bulacan 0998-598-5372. Nueva Ecija 0920-386-4214. Pampanga 045-961-0613. Tarlac 0998-598-5477. Zambales 0998-598-5502. Para sa iba pang mga lokal na hotline o helpline, bisitahin ang listahan ng mga VAW hotlines dito. Magkaisa tayo para sa isang walang karasang lipunan para sa mga kababaihan. Maraming salamat, Sinag Espinosa. At dito po nagtatapos ang ating programang PGA in Action. Abangan ninyo ang PGA in Action tuwing Sabado at Linggo. Nais din po nating ipaabot ang aming pasasalamat sa mga sumusunod. Provincial Government of Aurora sa ilalim ng pamumuno ni Governor Isidro Sid P. Galban. Public Affairs and Information Assistance Division sa pangunguna ni Ms. Dayan Marie Morada. Ako ang inyong nakasama, Jason De Asis, at bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Para sa PGA in Action All-Out Serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko.